So yun guys, ito na yung ating pangalawang episode sa ginagawa nating Honda Click 150. So sa video na to ay gagawin natin yung makina. Tatap overhaul natin tong makina na to dahil yung makina na to ay maingay. So para siyang may hilingan ng bato sa loob. So ang gagawin natin is i-top overhaul, ibig sabihin tatanggalin natin yung head, yung block. Tapos isasabay na rin natin sa paglinis yung magneto. Itong gagawin natin to guys, pagbabaklas lang muna no, hanggang sa dumating lahat ng mga parts na gagamitin natin dito. So bali yung episode na to ay pagbabaklas lang muna yung gagawin natin. So tara, simulan na natin. Okay guys, bago natin to babaklasin, papakita ko muna sa inyo yung makina ng Honda Click. So kung napapansin nyo ay malinis na siya no, wala na siyang mga mancha o mga stain, yung mga langis na nakalagay. Dahil itong makina na to ay nilinis ko na, ginamitan ko siya ng toilet cleaner o yung top. So siguro ipapakita ko na lang dyan sa screen. So kung napapansin nyo, ang linis niya, para na siyang bago ulit. Ayan, so ginamitan ko lang siya ng steam cleaner o yung top toilet cleaner. Yung mga tornilyo na nandito, bago nyo sa tatanggalin ay i-ano nyo muna, pipicturan nyo muna para hindi kayo maligaw o hindi kayo malito sa pagbalik. Ayan, so bawat tornilyo na nakalagay dyan, picturan nyo kung saan nakapwesto. Tulad nitong nandito sa itaas, yan. Picturan nyo muna. Tapos yan, yung mga hose na yan, kung saan yan nakapwesto, picturan nyo muna para hindi kayo malito. Itong sinasabi ko sa inyo ay para ito sa mga baguhan na ngayon lang magbaklas ng makina. Okay? So tara, simulan na natin yung pagbaklas. Unahin natin yung head, tapos isunod natin tong impeller. Okay? So sa head naman, merong 4 na tornilyo, pare-pareho lang naman yung haba niyan. Okay? Tapos tatanggalin na natin. Ayan. So next natin na tatanggalin itong impeller, or ito muna sa taas para wala nang sagabal dito. Okay? Ayan, so tanggal na. So sa impeller naman tayo. Okay, so dito sa impeller meron siyang tatanggalin na tornilyo, 3. Isa dito, isa ito. So lahat yan 10 mm. Ayan, so lahat ng tornilyo sa impeller, isa lang din yung sukat o isa lang din yung haba. So tatanggalin na natin. So para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng ating impeller, lahat ng hose na nakakabit dito tatanggalin muna natin. Ayan, so bumulwak yung coolant. Ayan, so sa pagtanggal ng impeller, sundutin lang natin dito sa bandang ilalim para umangat siya. Ayan, so natanggal na natin yung impeller. So tatanggalin pa natin yung isang hose na nakakabit dito. Ayan. So pag gagawa nga pala kayo ng ganito, yung magtatap overhaul kayo, mas mainam na tanggalin nyo muna yung coolant bago nyo sa babaklasin. Kasi yan, tulad yan, hindi ko natanggal yung coolant, bumuhos lang din. So okay lang naman yan para sa akin, papalitan din naman natin yan. So dito sa impeller, kung napapansin nyo, kinalawang na. Ayun, no? So mukhang palitin na rin to. So next natin na tatanggalin itong throttle body. So tatanggalin natin siya ng buo para matanggal natin yung ating tensioner. Okay? Sa tornilyo naman sa ating throttle body, same lang din yung haba niyan, walang pinagkaiba. Tapos tatanggalin na natin, ito yung ating throttle body.
Sa throttle body, wag natin kalimutan itong spacer o tawag dyan. Tapos next natin natatanggalin itong ating tensioner. Ayun, so tatanggalin lang natin yung tensioner. So pareho din yung haba ng tornilyo. Ayan. Tapos tatanggalin na natin itong connector na to para matanggal na natin yung ating head. Okay? So meron din siyang tornilyo dito sa kabila ay sa ilalim. 8 naman yung tornilyo niya. Ayan. Okay, so next natin na tatanggalin itong ating timing chain o yung timing gear. Ayan, so meron siyang Allen type. So dito pa lang ay nakita ko na yung sakit ng ating Honda Click. Kung napapansin nyo, umaalog oh. Ayan oh. So nandito yung maingay sa ating makina. Okay, so tatanggalin na natin to para mapalitan na natin to ng bearing at kung ano pang pwedeng palitan natin sa loob. Okay, so tatanggalin natin muna tong ating timing gear. Ayan, so hindi natin siya matanggal yung isa dahil nabilog yung mismong pinaka-Allen head. Yun, so gagawin natin, patalunin na lang natin tong ating kadena. Ayan, so patalunin natin to kung ano mang pwede natin gawin dito para mahulog lang yung kadena. Tapos tatanggalin na natin yung head, okay? So yun guys, ang ginawa ko is pinatalon ko na lang yung kadena dito sa timing gear dahil hindi ko matanggal yung pinaka dito. Ayan, so nasira siya. So ngayon pinatalon ko dito at pwede na natin to tanggalin yung ating head. Okay, so tanggalin na natin. So sa pagtanggal naman natin ng head, hindi na importante kung naka top dead center yan o TDC. Hindi na importante yon. So ang importante dito is matanggal natin yung kasi yung sinasabing top dead center sa pagbalik na lang yon. So ngayon sa pagbaklas hindi na importante yon. Okay, so ito gagamitan natin siya ng 14mm na close range o yung socket range para matanggal natin to. So dito sa gagawin natin, tatanggalin natin, ay gagamitan ko siya ng impact wrench para mas mabilis. Okay? So bago pala natin to tatanggalin, tanggalin muna natin yung ating tambucho dahil nakakabit yung ating tambucho dito sa head. Okay? Yan, so sa pagkatanggal natin dyan sa head, tatanggalin naman natin doon sa likod. Okay? Dito, yung tornilyo niya ay iisa lang. Ayan, so ito lang yung tornilyo niya, wala nang tornilyo dito sa ilalim dahil hindi na nilagyan. So ito na lang yung nakakabit dito. So tatanggalin lang natin to, okay? Ayan, so tanggal na natin. Yung mga thread nga pala ng Honda Click na to ay sira na, no? Ayun, no? Mga loose thread na. So pwede natin tong i-thread o di kaya maglagay ka na lang ng nut dito sa likod para humigpit. So kung meron naman kayong budget, pare-thread nyo na lang to. Yan, yung dalawang to. Kasi nagluluwagan na o wala nang mga ipin yan. So babalik tayo dun sa head. Okay, so simulan na natin yung pagtanggal sa head. So 14mm yung gagamitin na socket range. Ayan na. Ito yung mga nut nya. At may mga washer yan bawat isa. Yan, so 4 yung washer nya, 4 din yung nut. Okay? Tapos tatanggalin natin tong spark plug. Ayan, so meron pa pala siyang dalawa rito kaya pala hindi siya mahugot-hugot. So 10mm. Ayan, so ito naman wala rin siyang pinagkaiba, same lang din yung haba at same lang din yung laki. So okay lang to magkabaliktad dito sa dalawang to. Okay? So next, tatanggalin na natin yung head, dahan-dahan lang sa paghugot. Ayan. Nakita nyo ang dumi. So dito, ito papakita ko sa inyo. Tatanggalin natin to eh. And
Umuuga siya, oh. Ayan, oh. So tatanggalin natin tong cam bearing na to. So ang problema, kailangan natin matanggal yung isang tornilyo dito sa loob. Yan. Okay? So next natin na tatanggalin, ito naman yung block. So una natin tatanggalin yung nasa ibaba. Ayan, yung timing guide. Tapos tatanggalin na natin ng daan-daan yung ating block. Yun. Okay. Tapos yung ating piston, sa tingin ko wala naman siyang nagiging problema dito sa piston. Mukha namang maayos to. Ibabalik na lang natin to. So ito yung block na natanggal natin. Tingin ko wala naman siyang problema. Lilinisin na lang natin to. So pagkatapos natin tanggalin yung head, guys, yung ating head ng Honda Click, isunod naman natin yung ating magneto. Dahil yung magneto natin, lilinisin natin to. So nakita ko kasi kinakalawang na. Okay, so tatanggalin natin to. So meron siyang tornilyo dito, 8mm. Tatlo. Okay? Yan. So next natin na tatanggalin itong 10mm dito. Yan. 1 2 3 4 4. Yan. Tanggal na. So itatabi lang natin to. So sa tornilyo sa ating radiator, meron siyang pare-parehong sukat lang, no? Ayan. So 4. Okay? So ito na yung ating magneto. So, tatanggalin natin to, lilinisin din natin, okay? Ayan, so ano na siya, nalinis na. Yun, so pinintiruan na nila, kaya lang lumabas ulit yung kalawang. Hindi maganda yung pagkakapintura o yung pagkakatanggal nila sa kalawang. So ngayon tatanggalin natin to, okay? So, dito gagamit tayo ng 17mm na socket wrench para matanggal natin yung nut dito. Ayan, sasahawakan lang. Ayan. So sa pagtanggal natin ng nut, meron pa siyang washer dito sa ilalim, ano? Yan, so medyo mahirap to tanggalin tong washer. Kailangan dyan ng magnet. So yun guys, natanggal na natin yung ating washer. So ngayon, tatanggalin na natin yung ating magneto gamit itong magneto puller. So universal to. So maraming nagtatanong kung saan daw nabibili to. So pumunta kayo sa Shopee, maghanap kayo ng magneto puller. Universal yung hanapin nyo. Okay? Ay ilalagay na natin yung ating magneto puller. So, kailangan masikip to. Tapos dito pala sa ating kumbaga tumutulak, napapansin nyo guys, pinutol ko na yung pinakamatulis dyan para hindi bumuka. Okay, so papakita ko sa inyo. Ayan, so kung napapansin nyo, itong pinakagitna ng ating ng sigunyal, pinutol ko na yung etong dulo na to. So patulis kasi to. Ang mangyayari kasi pag nasubrahan siya sa diin, bumubuka yung ating thread dito. So doon nagsisimula na masira o hindi na magkasya yung nut pag binalik natin dito. So ang gagawin nyo, putulin nyo lang yung pinaka matulis sa ating magneto puller, okay? So gagamitan natin siya ng impact wrench. Yun. Tanggal. Okay? So bali ito, lilinisin lang natin to, tapos pipinturahan natin siya ulit ng kulay itim. So yun guys, natanggal na nga natin yung ating timing gear. Yan, so yung pinaka niya, sinira na natin dahil hindi siya matanggal-tanggal ng basta-basta na lang, no? Dahil nabilog na yung kanyang allen. Ayan. So dito nakita ko yung sira.
So yung block natin tsaka yung piston walang naging problema. So ito yung nagiging sira, guys. Ayan o. Ayan. Nakakita nyo ba? Mapapansin nyo ba? Yan. Yung umaalog na yan. Yung cam bearing yung may sira. Okay? So ibig sabihin yan, yun yung nagpapaingay doon sa ating makina. So kaya kung napapansin nyo, yung ibang tunog ng madalas to nangyayari sa Aerox eh. Yung cam bearing, pag umalog yan, parang tunog gilingan ng bato. Ayan o. So ang gagawin natin nito, guys, ay papalitan na lang natin siya ng cam bearing. Tapos lilinisin natin lahat. So wala na tayong ibang papalitan bukod dito sa bearing na to. Okay, so ito yung napapansin kong sira. So sa piston, sa block, sa block, walang naging problema. So ibig sabihin yan, less gastos yung gagawin natin ngayon. Pero papalitan na rin natin to ng valve seal. Okay, so tatanungin natin yung may-ari nito kung gusto niyang palitan ng piston ring, yung ating yung kanyang yung Honda Click. So ngayon bali papalitan natin siya ng valve seal at saka piston ring. Kapag pumayag siya, yun ang gagawin natin. Okay, so ngayon sa cam bearing muna yung gagawin natin. Okay, ayan o. So kalog. So bali tatanggalin ko lang to. Okay, tapos tutusukin natin dito sa likod. Yan. Tapos ganun din sa kabila. Yan. Tapos sugutin natin. Yan. So pagkatanggal natin dyan, baka makaligtaan nyo yung bearing sa gitna. Yan. So hindi naman pala siya natatanggal. May bearing siya sa gitna. Tapos tanggalin natin yung pinaka cam. Ayan. So ito yung naging sira Ayan Okay. So dito okay naman, wala naman siyang alog. So ito lang. So yun, guys, natanggal na natin yung ating cam bearing. Ayan. So ito papalitan na lang din natin to ng valve seal para isang gawa na lang, no. So lilinisin na lang natin yan. Tapos ito na yung cam nya. Ayan. Pansinin niyo yung cam bearing. Ayan konti na lang, luluwa na eh. Ayan. So ito yung nagpapaingay sa ating makina, na kahit anong gawin mo, magpalit ka ng manual tensioner, babalik ka sa stock, tapos mag-manual ka na naman, hindi pa rin mawala yung ingay. So ito na yun, par. Ayan. So ito yung problema. So ang gagawin natin is papalitan natin to, dadalhin natin to sa machine shop. Hindi natin to basta-basta mapapalitan kapag wala tayong tawag doon, hydraulic press, kasi tinatanggal to yung pinaka ulo na to. Tapos saka natin ipapatanggal tong Tapos papalitan na rin natin. Okay? So yun. Habang dadalhin ko to sa aking trusted na machine shop, ayan, guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at syempre pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka kung meron tayong bagong upload. Okay? So yun, abangan nyo yung ating susunod na vlog, no? Kung paano naman natin to buuhin. Ayan. So yun lang, guys, at maraming salamat. Bye bye.